Okay, so good day sa inyo, mga good evening sa inyo, mga ate at kuya. Alright? Dito naman po tayo again sa episode 2 po natin na Under the Law, saan ayun naman tayo pag-uusapan. Actually, ang dami kong gustong ikwento sa inyo, pero I think one na lang. I will try my best na gawin na lang natin itong pangmasa ng usapan. Kung kahapon, pinag-usapan natin yung mga bar requirements, generic sense. Pag-usapan naman natin yung mga abogado. So, kung may mga problems kayo na ginagawa ng mga abogado, pwede nyo, of course, pwede nyo tingnan to. Sa mga abogado dyan na hindi niya masyadong kabisado yung mga panibagong rules at saka mga landmark cases, ingat-ingat po tayo kasi baka makasuhan tayo. Okay? Let's always be good to our lawyers, judge, Supreme Court, to the law itself. Okay, simulan po natin. Okay. Teka, ba't criticism po? Ba't kasi criticism? Pilit ko lang yung TikTok. Wait lang. Alright. Okay, so, teka, simulan muna tayo. Ang haba. Medyo mahaba yung pag-usapan natin. Yan! Legal ethics. Yan. Sana po mag-enjoy po kayo ngayon ha. Pwede kayo magtanong. Section. Diretso na. Okay. So, pag-usapan natin legal ethics, no? This is based on my I believe, no? Palaging mga naitatanong to sa bar exam at saka mga selling feature na kailangan yung abangan. Lalo yung mga nagtitake ng bar exam, yung mga abogado na, at saka yung mga tao na listeners right now, no? May matututunan kayo dito. Let's talk about mga abogado. Ano mga kailangan nilang gawin? Ano ang mga kailangan nilang mga hindi nila dapat gawin? Anong mga kailangan nilang isa puso, saka isa utak? Okay? Ito lahat. Okay, muna natin yung pagpa-practice ng pag-abogado, pag-abogasya, okay? Yung pag-abogado, isipin nyo, ang inisip ng marami, kailangan nag-appear ka ng court, no? Kailangan nakakurbata ka, nakabarong ka, tapos palagi na lang Korte Suprema or court, yun inisip ng mga tao, no? Hindi po yun. Hindi lang po yun pala. Hindi lang po yun, okay? Maraming mga bagay na pwedeng gawin ang abogado maliban pa sa pagpunta sa korte at pagdepensa o pag-prosecute, wala ko nang big sabihin prosecute, sa kanilang mga kliyente. So, una sa lahat, huwag nyo kalimutan yung Cayetano versus Munsud. Yung Cayetano versus Munsud, ang sabi dito, ang practice of law daw hindi daw limitado lang daw sa paggawa, no, pag-process ng mga legal cases sa korte, no? Pumapasok na dito yung paggawa ng pleadings. Ano bang pleadings? Yung mga dokumento, no? Mga dokumento yung ginagamit sa, kumbaga, legal document, no? Sa simplified term. At saka mga papers at saka actions as special proceedings, no? The management of such actions and proceedings on behalf of clients before judges in addition to conveying. Okay? Pagbigay ng advice, yan. Kwan din yan, practice din yan na pag-abogasya. Mamaya ikukwento ko sa inyo bakit kailangan to. Again, ang pag-abogado hindi po limitado po sa paggawa po na pag-process po ng mga kaso, no? Pwede ka rin gumawa ng paggawa ng mga legal documents, ganon. Pagbigay ng advice, yun ang pinaka-common, pagbigay ng advice. Dito sa case ni Cayetano versus Munsud, magkwento tayo para masaya. Sa kwento ni Cayetano versus Munsud, si Munsud, i-appoint sana ni former President Gloria Macapagal Arroyo bilang COMELEC, no? COMELEC Commissioner. Sabi ni Renato Cayetano, Honorable Renato Cayetano, sabi niya, hindi pwede. Bakit? Wala siyang 10 taon na practice of law. So, syempre, nagtataka tayo, wala siyang practice of law. Ano ba ang ginawa ni Commissioner Munsud? Ano ba ang pinaggagawa niya before siya ma-appoint? Una, pagkatapos niya makapas ng bar, pumasok kagad siya sa opisina ng tatay niya. Sa law office ng tatay niya. Ikalawa, chief executive officer siya sa Meralco Group, no? Gumagawa ng legal at saka administrative task.
naging kwan din siya, commissioner din siya, or chairman siya sa NAMFREL. Tapos, economist lawyer din siya. So, that being said, hindi naman kailangan mag-appear siya sa korte para, kumbaga, mabansagan siyang, hindi siya, pamabansagan siya, nag-practice siya ng law, okay? Sa mga pinagagawa niya sa administratibo o sa gobyerno, lalo sa pagbigay ng legal, ng mga kung ano-ano mang trabahong legal, yun ay practice of law. Bakit ko ba in-explain to practice of law? Usapan dito, legal experience. May mga nakita tayo mag-apply tayo sa mga gobyerno, mag-apply tayo doon. Sinasabi, 2 years relevant experience. Ang problema, 3 years legal relevant experience. Sir, paano po ba tayo makakakuha ng legal experience? Paano po ba tayo makakakuha ng experience para makasama ako doon sa 2 years experience test na yun? Okay, pag-usapan natin yun maya-maya. Balikan natin yung working in BPO sa legal editor, no? Meron tayong Westlaw, meron tayong LexisNexis. Dati-rati nagtatrabaho ako sa Reed Elsevier, okay, no? Big shoutout sa Reed Elsevier shared service, no? Ang hinahawakan nila is some kind of branch ng LexisNexis doing US laws, okay? So, pasok ba yun, sir? Sir, pasok ba yun, sir? Example, nakapasa ko ng bar. Actually, nakapasa ng bar. Sorry. Nakapasa ko ng bar. So, nakapasa ko ng bar, nagtatrabaho sa BPO legal editor. Counted ba yon as legal experience? Okay? So, hihimayin natin na hindi sa opinion, based on case studies, ha? Balikan natin yung Cayetano versus Munsud. Sabi doon, decision ng Supreme Court, practice of law means any activity in or out of court which requires application of law, legal procedure, knowledge, training, and experience. Walang binanggit na kailangan na sa Pilipinas ang law. Okay? Base dito sa kaso, ha, sa jurisprudence na to, ha. With that being said, kung nagtatrabaho ka man sa US law as a legal assistant, legal researcher, or virtual attorney, senior virtual attorney, papasok pa rin sa legal experience mo using itong jurisprudence na to. Okay? Sa mga nagtatrabaho dyan ng freelance, gumagawa ng patent sa US, alam ko may mga law firms na humahawak sila ng mga patent from US laws kasi mas mura dito kumpara doon. So, allowed naman. Hiring of virtual attorneys. Yan, virtual attorneys. Nagtatrabaho ka sa kanila, although hindi ka naman licensed, pero because of your knowledge to the law, pwede kang mag-practice sa kanila. Through virtual. Remote naman lang ka naman pupunta ka doon. So, practice of law means any activity in or out of court which requires application of law. Kahit anong law yan. Law ng US, law ng Pilipinas, Malaysia, Singapore, UK, Australia, whatever it is. Okay? Legal procedure, kung Arizona ka man, state law man, Arizona, or what do you call this, New Mexico, yan. Knowledge, training, experience. To engage in the practice of law is to perform those acts which are characteristics of the profession. Generally, to practice law is to give notice or render any kind of service which device or service requires the use of any degree of legal knowledge or skill. Yan nyo po yan, ha? Okay, so next is pagtuturo, no? Kung nagtuturo ka ba ng law subject, turo ka. Practice of law ba yan? So, di ba, binalikan natin yung kanina, no? Sabi kanina, practice application of law. Ay, syempre, para sa akin, no? Doon lang sa Cayetano versus Munsud, no? Is teaching, actually, just to qualify, is teaching law subjects. Yan. Practice of law. Yes po, practice of law. Na-miss ko tuloy magbasa ng isa. Big shout out kay attorney AJ. Okay, so ito, is teaching a practice of law? Yes. Teaching a practice of law is teaching a law subject is practice of law? Yes, opo. Example, nagtuturo ako, let's go back to pinaka-basic. Nagtuturo ako ng forensic science or criminal law lang sa criminology department. Is that a teaching of law? A practice of law? Dagdag ba yun sa legal experience mo? Definitely, yes. Bakit? Kasi sa isang case ng Pimentel versus Legal Education Board,
sinight doon ng ating court, Supreme Court dito sa baba. Una sa lahat is if you can check yung letter H, sabi niya, to adopt a system of continuing legal education. Doon lang, hanggang doon lang to adopt a system of continuing legal education. With that being said, sabi ng Supreme Court, the education of lawyer professors as teaching of law is practice of law. Okay? So, yan kayo, magturo kayo para may practice of law tayo, no? So, sana, no? Maraming maituro, no? Kasi, part din ng legal education, legal system, tayo mga abogado, mag-help tayo magturo ng law. Alright? So, yung mga wala naman, pwede. Sige, magturo kayo para madagdag sa inyong legal experience pag bumasa na kayo ng bar exam. Okay? So, yan yung pag-aaral, no? Tandaan yan, ilagay nyo yan sa inyong mga coconut shells. Okay, next, pag-usapan naman natin, sir, eto, no, sikat na sikat to, no? Mga import, yan, mga Gilas Pilipinas, mga Philippine Ascals, Starstruck, PBB, Pinoy Dream Academy, yan, mga mestizo, mestiza, half Phil-Am, half Finland, half Chinese, half Filipino, kung ano ng half yan. Lagi mahilig lang talaga sa kalahati-kalahati. Okay. Next. Okay. Kung Chinese father ka, ayan po, Ching-chong, ayan, Ching-chong. Chinese father at Filipina mother, ang iyong parents, yung anak nyo ba ay pwede bang mag-practice ng law? Ayan, ibigyan lang yung short na lang, admitted to Philippine bar. Pwede ba? Yung tatay mo, Chinese, mama mo, Pilipina. Talagang Pilipina. Is their child be allowed to admit to Philippine bar? Okay. It depends. Ayan. Ang sagot dyan, it depends. Now, citing in one case, isa naman tayo, no? Huwag tayong badalos-dalos ng mga opinion. Okay, in the case of Vicente Ching, yan, landmark case po yan, ha? Sa mga magtitake po dyan, no, isipin nyo, yung mama nyo, yung papa nyo, magtitake ng bar exam, kilatisin nyo kung parehas sila ng case ni Vicente Ching. Ayan. So, to give you a summary, no, gawin na natin pangmasa yung gawin ko kwento, no. Itong kwento ko sa inyo, hindi kwentong barbero, kwentong legal. Ayan. Once upon a time, si Ching ay pinanganak noong 1964 sa La Union, Pilipinas. Ayan. Nung pinanganak siya, nag-reside siya sa Pilipinas. Wala na siyang balak pumunta sa China. Parang ayaw nang magbakasyon. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Pilipinas, ay pumasok siya sa bachelor. No? Pumasok siya sa law school. Natapos niya ang kanyang Bachelor of Laws noong 1998 at nag-file siya kaagad o nag-file siya agad-agad ng application para mag-take ng bar exam. Sa awa ng Diyos, ayan, noong April 5, 1990, that next year, si Ching ay kasali sa nakapasa sa bar exam. Ayan, nakabar sa exam. Tapos, syempre, nag-apply na siya para mag-admit to the bar, no? Ano ba ibig sabihin nun? Pagkatapos mo mag-bar, nakita mo yung pangalan mo, nakapasa ka, of course, marami kang isasabit na papel. Sasabit ka ng picture, magbabayad ka rin, tapos i-invite ka, iimbitahan ka, no? Dati-rate, iniimbitahan ka sa Supreme Court, minsan sa mga magandang venues. Sa akin, my case is SMX convention, no? Yung misis ko, nung nakapasa sa bar, online, di ba? Online para less gasto, no? Less COVID-19, di ba? So, yung iba, yun, gano'n. Pagkatapos ng ceremony, ibibigay na sa inyo yung certification, nakasulat doon. Yung in my case, sabi na doon, kung pinirmahan pa yun ni Chief Justice Gesmundo, na kumbaga admitted to the bar, yung blah blah blah, yun, gano'n. Tapos merong bar rating, yung certification, anong roll number mo, gano'n. Kukunin sana ni Vicente Ching yung sa kanya. Ang tanong ngayon, was his application for admission to the bar valid? Ayan, no? Nakapasa siya, pero magko-comply na siya para makapag-practice. O, hindi ibig sabihin
na nakapasa ka, pwede ka na mag-practice. Hindi Kailangan mo pa mag-oath taking, mag-submit ang mga papel, magpirma-pirma pa dyan sa roll of attorneys, roll of attorney number para makuha yung number mo. Tapos yun, dire-diretso na saka ka mag-practice. Hindi agad-agad po, wala pong mabilisan po dito, no? Okay. Ang application ba niya to the admission bar valid? In that case, no. Ayan, no. So ito, ipasok niya lahat ng mga bar takers diyan, ha? Actually, isa to sa mga landmark case dito sa actually ito, landmark case to between election law, political law at saka I believe pwede din sa legal ethics with regards to admission to the bar, no? Okay. Sa case na to, 1964. Tandaan nyo, marami na constitution. May 1935, mayroon tayo 1935, 1973, at saka 1987. 1973 nga, o 1973. So, in this case, yung kanya, hindi pa umabot ng 1973, correct if I'm wrong, pinanganak siya ng 1964, which is, ang governing pang konstitusyon dyan ay 1935, no? Kumbaga, mga OG. OG! Ayan. Okay, number 2. According doon sa 1935 Constitution, sabi doon ay sabi doon sa Article 4, yung citizenship ng isang bata na pinanganak ng isang Pilipina at saka isang alien or taga-ibang bansang tatay, ang masusunod na citizenship, no? Ang masusunod na citizenship hindi yung nanay, yung tatay. Pero pagdating ng kanyang legal age, kung tumanda na siya, nagbinata na siya, pwede na po siyang mag-elect for Philippine citizenship. It is also aligned sa prevailing law, no, na in line, no, sinusupport din ng Commonwealth Act 625 na an act providing for the manner in which the option to elect Philippine citizenship shall be declared by a person whose mother is a Filipino citizen. Ano bang kwento ni Vicente Ching? Si Vicente Ching, nung pinanganak siya, atras natin. Nung pinanganak si Vicente Ching ng 1964, hindi na siya nag-elect. Wala nang elect. Wala nang intro. Diretso. Pagkatapos, dire-diretso, nag-take na siya ng Bachelor of Laws. Wala siyang inelect na Philippine citizenship. Sa mata ng batas, kahit pa doon siya pinanganak, kahit pangalan pa niya, Vicente, kahit mahilig siyang kahit lahat ng pinapanood pa niya, lahat mga Pilipino, kahit magaling pa siya magsalita, no? At take it to the consideration also that Vicente Ching is also a CPA, no? Talagang marami siyang mga proof na talagang maganda talaga yung performance niya and also a person with good standing. Pero sa mata ng batas, dahil 1935 Constitution, masusunod ang citizenship ng kanyang tatay na Chinese. Alright. So, nanay niya, Pilipina, tatay niya, Chinese. Kailangan at the age ng majority. Ano bang majority? 21. Dati, no? 21 years old. So, according sa reasonable time, within 3 years, pagsapit ng kanyang legal age or majority. O 21, 22, 23, 24. Sa 3 taon lang yan, kailangan siya mag-elect. No? Mag-elect siya. Okay? Na kanyang citizenship na ako ay Pilipino. Hindi, di bye-bye. So, nangyari? Wala. Hindi po nag-grant kasi wala na. Pero, ang ginawa naman niya, nung 1990, after nung nalaman niya na hindi pala siya Pilipino, immediately, nag-elect siya ng Philippine citizenship. Kaso, sabi ng sa case studies natin, no, as decided by Supreme Court, sabi nila ay 14 years na ka nang late. Okay? Late ka na po. So, wala na magagawa. So, wala na. Okay, question. Si Vicente Ching ba, sir, pwede ba siya magturo? Kahit hindi siya abogado? Syempre, pwede. Pwede po siya magturo. Wala pong hadlang, wala pong hinder, wala pong obstacle po ang pagturo. There is also one of the famous, actually, kino-comment ko rin, napakagaling din na bar center. So, at saka ibang mga lawyers din na hindi nag-oath pero nag-dedicated themselves to become reviewers or
teachers. Wala pong bawal yan. There's also one case, ganun din. I'm not really sure kung anong pangalan ng case nyo, pero na-disbar, pero still pa rin nagtuturo pa rin siya. It's still okay, nagtuturo naman. Wala namang pinagbaba. Ang bawal ay mag-appear ka ng court or magpirma-pirma, mag-notarial public. That is actually practice of law. Grabe no? It's very complicated. But yun siya. Right? Next, you are admitted to practice law. O ba nakapasa ka, nag-oath-taking ka na, nagpirma-pirma ka na, abogado ka na. But you migrated in another country. Pumunta ka sa ibang bansa. Bakit ka ba ibang bansa? Magbabakasyon ka ba? Depende. Okay? But after some time, you return in the Philippines. Can you still be admitted to the bar? Pwede ka bang mag-admit to the bar? Yan, sinagot yan ng 2007 case. Landmark case na naman to. In the case of Benjamin Dacanay. Okay, in the case of Benjamin Dacanay. Sana nababasa nyo to. So, ang kwento naman dito si Dacanay ay pumasa noong 1960. Isipin nyo na nag-elect na siya ng Philippine citizenship. Walang issue dyan. Pero nag-migrate siya sa Canada noong 1998 kasi daw para daw sa medical attentions. Of course, that time, mas marami pa, mas magaling, mas complete, mas improved, upgraded version yung mga medical technology sa labas kaysa Pilipinas. On 2006, pag-release ng RA 9225, Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, ang petitioner ay nag-reacquire ng Philippine citizenship. Again ha, Pilipino siya ha, hindi katulad ni Vicente Ching, hindi siya nag-elect. Nag-elect na to siya. 2006 sabi niya, bumalik siya. O ba, imagine yung ilang taon. Pagkatapos siya ma-admit na bar, nawala naman siya 1998, bumalik siya 2006. Sabi niya, magtook ako ng oath of allegiance under RA 9225 sa Philippine Consulate. Ayan, sa Philippine Consulate. Tapos, anong nangyari? Bumalik siya sa Pilipinas, syempre, sa kurbata na. Okay, gusto ko nang mag-resume sa pag-practice ng law. Bali, mag-aabogado ulit ako. Ayan. Pero, noong 2004, no? 2004, that is 2 years, no? Before nag-reacquire ng Philippine citizenship, nawala ang kanyang membership sa Philippine Bar. Tapos, nung nawala yung membership sa IBP, tapos nawalan siya ng citizenship, ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng mag-abogado. Ang tanong, di ba? Parang sitcom, parang variety show. Ang tanong, can his resumption to practice be valid? Ayan. Again, can his resumption to practice be valid? Again, yung case ni Vicente Ching, hindi po siya nag-elect as Filipino, no, citing the provisions under 1935 Constitution. Dito naman kay Sir Attorney Dacanay, Pilipino, wala naman siya problema talaga, wala siya problema sa citizenship. Ang nangyari lang is nagpa-naturalize lang siya sa Canada, tas bumalik siya. Okay, can his resumption to practice be valid? No. Alright, so, teka. Tanong. Teka. Kang magtanong. Akala ko. Okay. Next, can his resumption practice be valid? Okay, ang sagot! Ayan. Yes! Okay, yes. Ang sagot ay yes. Ang applicable law dito is RA 9225 as in the case of BM number 1678 in the case of application for resumption to practice law by petitioner Benjamin Dacanay. Bakit 9225? Okay, a little bit explanation sa 9225 para mabilis lang ha. Ito ang 9225 that is enacted on 2003. 2003 ha. Isipin nyo, before and after. Ito pag-explain ni Franklin Drilon, no? Honorable Franklin Drilon. So, ito yung 2003 na RA 9225. Ang usapan dito is mga Pilipino na Pilipino talaga. Wala silang problema. Okay? Kung before 2003, basta isipin 2003, before 2003, kailangan nilang mag-reacquire under Section 3 via oath of allegiance. Muhammad Ad Yusuf,
Do solemnly swear that I will be defending the Constitution of the Philippines and so on and so forth. Mag-oath of allegiance siya. Okay, yun na. Yun, before. Kasi nawala yung kanilang citizenship upon migration. Before. Pagkatapos ng 2003, kung ikaw ay lumayas na, pumunta ka ng USA, 2003, pumunta ka ng Mariana Trench, naging Marianer ka na. Marianer. Tapos, 2003, lagpas. Hindi mo na kailangang mag-allegiance kasi tinatanggap na ngayon yung dual citizenship. Kailangan mo lang ng conditions as prescribed by this act, no? May mga prescribed. Pero kumbaga, mas mahirap yung before at saka after. Pero yun ay privilege yun na binigay sa mga Pilipino na nagpa-naturalize sa ibang country. Okay? Ibig sabihin, before 2003 na wala na yung pagiging Pilipino mo. Kailangan mo siyang i-reacquire. Pagkatapos ng 2003, kailangan mo siyang, wala na problema, retention. Your citizenship will be retained. No, gagawa ka lang, may conditions lang na prescribed by the RA 9225. Okay? All Philippine citizens who become citizens of another country shall be deemed not to have lost their citizenship under the conditions of RA 9225. Tapos ang kailangan na niya, sorry. In the case ni Dakanay, hindi nawala yung kanyang citizenship. Kailangan lang niya is reacquire. Alright? Nag-reacquire lang siya kasi Pilipino siya eh. Pag-reacquire niya, tapos nagbayad siya ng IBP dues, professional tax, at saka lawyer's oath, pwede na siyang maging abogado sa Pilipinas. So, diba? Wala tayong problema dyan. Ox na yan. Alright? At saka nga pala, MCLE na 36 units. MCLE medyo pero pag-usapan natin yan the soonest. Ayan, okay? So, in the case of Benjamin Dakanay na nag-naturalize sa Canada, pwede dito para umili sa Pilipinas para mag-practice, pwede yun kasi Pilipino pa rin. Di katulad ni Vicente Ching, hindi siya nag-elect na citizenship kaya yun. Chinese siya. Okay, another pinakasikat, no? Ito, mag-ingat sa mga abogado, no? Mag-ingat sa mga abogado na, ayun, basta umayos kayo, umayos tayo lahat para lahat tayo ay happy. Yan. Ano bang aayusin natin, no? Okay. Tandaan nyo sa mga bar takers na yan, mga bar takers to, mga bar examiners na gusto mag-take, no? Examinee. Bar examinee. Examiner. Yun, bar examiners. Huwag nyo kalimutan ang word na criticism shall not spill over the walls of decency. Di ba? Sarap pakinggan na. Criticism shall not spill over the walls of decency. Ibig sabihin, respetuhin yung court, respetuhin mo yung judge, respetuhin mo yung kapwa mo abogado. No? Pwede kang mag-critics. Yan po, whether it's in social media or public speaking or live streaming, pwede kang mag-critic. Mas maganda ka na mag-critic na lang. Pwede mo naman sabihin naman na maayos, 'di ba? Like you don't have to pull people down. Para sa akin as like a general and ordinary person. Anyway, criticism shall not spill over the walls of decency. In the case of Macapagal versus Attorney Yang, ang usapan dito kasi kahaba-haba po diyan, ang mga pinagsasabi niya, sabi ni Attorney Yang sa kanyang comment, wala daw siyang intention daw takutin si Judge Macapagal. Oh, grabe si Judge Macapagal pa nakalaban Kasi sabi niya she may be stubbornly pursuing. Tapos sabi niya din is sabi niya dito sa second na paragraph, sabi niya he also stated in his comment that he sent the subject letter in order to courteously warn. To warn and prevent Judge Macapagal from committing a judicial act which would be transgression of his client's right due process and which would make her truly vulnerable to criminal as well as administrative complaints. So, para siyang nagtatreat. Tinitreat ni Attorney Yang si Judge Macapagal na umayos po kayo, Your Honor. Diba? Alam nyo guys, mga ate at kuya, when you are in the court, kaya nga tinatawag yung judge sa Your Honor . Kasi, of course, the respect, between sa respect, talagang malaki. Utmost respect talaga ang kailangan mong ibigay sa judge. No matter what. Okay? Ang dito sa case na to,
Nagkuha pa siya, nag-set pa siya ng subject letter ng courteously. Courteous pero warned. Ano yun? Tapos para mag-commit daw siya ng judicial act na pwedeng maapektuhan ang due process ng kanyang mga kliyente ni Attorney Yang ay pwede siyang vulnerable sa criminal and administrative. Kumbaga actually it's almost a threat, no? Threat 'yun. These statements in the mind of the court indubitably demonstrate Attorney Yang had failed to observe the respect due to the courts and to the judicial officers. And while lawyers have the right, both as officers of the court and as citizens, to criticize in properly respectful terms and through legitimate channels the acts of courts and judges, such criticism, no matter how truthful, shall not spill over the walls of decency and propriety. Ibig sabihin, kahit nasa labas ka pa ng korte, still respect, give utmost respect, no? No, be respectful, kumbaga, sa mga judges. So, ang mga abogado po dyan na medyo aggressive, pagkausap nyo si judge, be kind, no? Of course, kasi sila naman yung judge. Kaya nga judge, eh. Kaya tawag natin is your honor. So, of course, nandoon yung respect na kailangan natin i-provide sa kanila. Kasi if not, lalo na dito sa case ni Attorney Yang, binigyan pa niya na courteously warned. Diba? Threat, diba? Minawarningan pa, Meron pa dito, criticism shall not spill over the walls of decency. Marami na po ang social media posts na pinopost po ng kadami-dami po, no, ng mga keyboard warriors. Eh, nakita nyo po, wala pong abogado po. Actually, almost walang abogado po nakikisawsaw sa mga ganon. Kasi, they might be spilling over the walls of decency. So, hindi lang po sa court yan, pwede din po yan sa kapwa lawyers. Okay, usapan naman po natin is yung social media. Ayan. Kasi ito sikat to eh. Marami tayong mga na nagreklamo eh. Okay? The case naman po to, this is also a case wherein ang social media naman. Okay, ang case naman to is there's a lawyer na nagpost sila sa Facebook na homophobic. Yan po, no? Parang homophobic post na about like bakla, gano'n. Like yung judge daw is yun daw, may ginagawa daw mga hindi maganda, something that very bad, homophobic, insulting. Okay? Sabi nung respondent lawyer, hindi na daw niya ma-remember yung kaso na yun. Hindi talaga niya ma-remember, like doesn't really remember what is that case. Yung post down niya, hindi na ma-remember, gano'n, ganito, ganyan. Tapos sabi pa niya, paano malalaman kung naka-lock din, naka-private yung profile ko sa Facebook, sabi ng abogado. Now, as decided by the Supreme Court, the case decided not in favor, no? Not in favor. That means liable ang mga abogado. Liable sila on the part of that communication. Take note that Facebook, no matter how they are private in nature, the moment that you post it in the Facebook, that is as if you are posting it to the whole world. Take it to consideration na meron din pinipindot sa gilid na private, only me, friends, be friends, ganito. The moment na mag-leak po yan, hindi na po kasalanan. Hindi na kasalanan. Kasalanan mo yan, okay? Kasi pinost mo eh. Nangyari kasi, dito sa case na to, nag-post yung parang mga lawyers, no, about sa parang kumbaga about yung homophobic, insulting na about sa judge, gano'n. So syempre, of course, private daw accordingly. Tapos nag-rely na lang yung court dun sa mga screenshot na hindi ma-remember ng respondent lawyers. Now, ano sabi ng court? Is the lawyer still liable? Yes po. Liable po sila. Yan, liable po sila. Kasi, lawyer's right to privacy vis-a-vis online activities is not absolute. Isa yung isa. Ibig sabihin, kahit mag-private ka mama sa social media post, the moment that you post it on the Facebook, hindi na po yung absolute. Kahit mag-leak yan. Okay? Sabi niya, may privilege of communication or merong privacy. Walang privacy dyan. Pag mabukingan, ako, done. You're done, bro. Next, the lawyer's duty to use respectful language and duty to observe due respect for the courts and its officers
consequences of breaches. Ito, ibig sabihin naman ito, yung mga paggamit mo ng respectful language, parang ibig sabihin dito, kumbaga para sa akin, sabihin na lang natin, in street language, layman's term, karma is real. Kasi, yung lawyer's duty mo to use respectful language and duty to observe due respect sa court, na merong consequences, no? Meron siya consequences. If you do good, good ang result. If you do bad, lalo na kahit wala, no matter how it was breached, liable ka pa rin. Okay? Mamaya kwento natin bakit din pwede, bakit walang pakialam yung Supreme Court with regards sa mga hinaing mo na private man yan o ganito ganyan. Mamaya kwento pa natin. Bilisan lang natin because over 30 minutes na tayo. Okay, application na provision is CPR 7.03, no? Sa 7.0 sabi niya na lang dito, i-shorten ko lang, lawyer shall not engage in conduct that adversely reflect in his fitness to practice of law, nor shall he, whether public or private life, behave in scandalous manner to discredit the legal profession. So it's not about you, it's about the legal profession. Okay? So you have to respect, you have to provide utmost respect, no? To, actually, para sa akin, respect to the whole world kung pwede pa. Ayan po. Actually, yes, you should. Na Rule 801, ito, pinakasikat to, no? Sa mga bar takers, yung mga naka-highlight yan, huwag mong kalimutan yan. Ginamit ko to sa bar exam. Sabi to, ito lang babasa ko yung mga yellow, ha? Actually, lawyer's language. Dapat sana meron language yan. Pero anyway, lawyers to be forceful and emphatic, no? Lawyer's language should be forceful and emphatic, dignified and respectful, befitting the dignity of the legal profession. Tandaan yan, that's a keywords na nagamit ko yan sa bar. Ayan. On many occasions, the court has reminded the members of the bar, mga abogado, at saka mga judges, to abstain from any offensive personality and to refrain from any act prejudicial to the honor or reputation of a party or a witness. In keeping with the dignity of the legal profession, a lawyer's language, even in his or her pleadings, must be dignified. Ibig sabihin, kahit sa pleading man, kahit man nakasulat doon sa pleadings niya, kailangan respectful. Because, as cited in one case naman po, no, a case wherein, anong pangalan ito isang case na to? Nakalimutan ko yung kanito. Pero aside in this one case, dito itong case, hindi ko nalagay sa case dito na wala ata. But anyway, ito yung case. This case is about yung lawyer's language to be forceful and emphatic, dignified and respectful, and befitting the dignity of legal profession. Big shoutout pala kay Attorney Anciano kasi isa to sa parang pumasok talaga sa utak ko with regards sa legal ethics kasi yun yung hindi ko makalimutan sa kanya na wordings. Anyway, sabi doon sa pleading, ito yung pleading nakalabas sa pleading, no? Sabi doon sa pleading, kasi ang respondent, yung comment niya doon sa pleading, amended complaint ng plaintiff, sabi niya, self-serving, hearsay, 1. Next, she is an INC patsy. She's an Eduardo Manalos pawn, 2. First, bogus. Plaintiff is an incorrigible liar, 3. 4. Oppressive, truly a glimpse of Marcosian martial law, 5. 6. They can be anyone, even plaintiff's own henchmen. They were already used elsewhere, and they are in fact pictures of plaintiff's hired help who, like their supposed witness, who would not dare define plaintiff's wishes, despotic and depraved as they are at risk of being matiwalag. So, this pleadings na comments ng ating abogado, no? Although it is just like para sa atin, when we pagbisahan natin, parang hindi siya tagos sa puso. But because you are practicing the legal profession, no? You are providing services for legal profession. Ito po, mga ganito ay bawal. Bawal po ito, no guys? Pwede kang masuspended indefinitely. Pwede kang, but in this case, hindi po. But you can also be fined. Pwede kang ma-disbar. Okay? So, please take note. Please take note. Ayan. So, surveillance. Please take note. Please take note. Ayan. Next, subjudice rule. Subjudice rule. Okay, ang subjudice rule,
Haba to eh. But anyway, it restricts the comments and disclosures pertaining to the judicial proceedings in order to avoid prejudging the issue, influencing the court, or obstructing the administrative of justice. A violations of this rule may render one liable for indirect contempt. Okay, ibig sabihin to, ang sub judice rule, bawal mong ikwento kahit gaano yung katotoo yung pending case. Okay, bakit? Bakit po? Hindi po pwede, no? Kailangan, pag ma-decide ng Supreme Court na yan, pag mag-decide ng Supreme, pwede mo nang ikwento yan. In public, sa schools, pwede mo siyang i-cite na case, ganun. Yun. Huwag mong ikwento yung pending case kasi bawal po yun. Pwede, kasi isipin nyo example, may kaso ako na murder. Okay. Si Mrs., pinailan ako ni Mrs. ng murder case. Okay. Yung case pa pending, papuntang Supreme Court. Kinukwento ko sa madlang people, katulad live stream ngayon, kinukwento ko. Alam nyo guys, nung kanina, si attorney Mamarungkas, kanina, nag-file siya ng motion to amend the complaint. Eh ako, kung yung complaint naman niya, wala namang wala namang basis naman yun, kahit anong mang gawin niya. Or sabi niya, si Mrs. na nag-file siya ng motion for leave of court kasi gusto niyang siguro to modify, no, to modify the evidences, no, or si attorney Mamarungkas is sabihin na natin insulto ko yun, hindi mo naman marunong yun. Kung there's one case no, na hindi naman siya nag-object There's something about the rules, no, na nangyayari. Something, okay? Bawal po yun na hanggat hindi po yun ma-decidean ng Supreme Court, na-post na po sa social media ng official site po ng Supreme Court, sc.judiciary ng website, lawfilnet. Yan po, no? Bago mo na ikwento. Diba? Okay, bakit po, sir? Bakit po? There was a case decided by the Supreme Court. Ayan po, no? Yung case po ni Maria Lourdes Sereno. If you can remember yung case ni Maria Lourdes Sereno, the former Chief Justice. Bali, alam niyo naman si Renato Corona, no? Si Renato Corona, former Chief Justice, Renato Corona na impeach po. Impeach. RIP. Rest in peace. Okay. RIP po. Chief Justice. Okay. Yun. This time, Maria Lourdes Sereno was filed a case, no? Maria was under a case, no? Filed by Solicitor General Calida. Co-warranto case. Ayan, co-warranto case. Sa mga hindi nakakalam, dalawa po ang klase po ang pagtanggal, no? Pagtanggal ng prangkisa. O, di ba? Prangkisa ng isang Chief Justice po, no? Dalawa po 'yan. Co-warranto at saka impeachment. Ayan. So, unahin mo natin yung impeachment. Yung impeachment, simplified version, pinapasa po 'yan sa legislative, sa Congress. Sila nang bahala po dyan. Hanggang pumasok sa Senate, magbubutuhan sila, mag-impeach. That's first. Yan. Huwag na tayo mag-technical doon. Hindi naman mahirap maintindihan, mahaba-haba pa. Second is co-warranto. Ang co-warranto, pwede pong i-file ng proper party, as in this case, si Solicitor General Jose Calida. Bakit? Ayan. Yung sa impeachment, good ka, pero may ginawa kang kalokohan, boom. Sa co-warranto, papasok ka pa lang, boom, meron ka ng mali. Ano yon? Yung co-warranto case is yung hindi nag-submit si Maria Lourdes Sereno na kanyang salin. Alright. Tapos, on that time, sabi niya, ang ginawa ni Maria Lourdes Sereno is, hindi siya nag-appear sa mga court's jurisdiction, hindi siya nag-appear sa congressional hearing, hindi siya nag-submit sa government. Ang ginawa lang niya is to visit public speaking, schools, explaining her side of her story. Alright? So, what happened was that it was a violation of sub judice rule. No? Kasi pending pa yung co-warranto case at nakukwento na niya yung merits of the case. Anong nangyayari doon? Sinasabi, bawal po yun kasi the case should not be affected by sympathy of the people, sentiments of the people,
It might also modify the administration of court of justice kasi nagpa-involve na tayo ng public. So, kailan po ba natin to, sir, maiwasan to sub judice rule? If meron kayong case or meron kayong gustong ikwento na case, wag nyo nang ikwento, antayin nyo lang matapos. Example, ako, there's a case. There's actually a case na handle ko. Gusto ko ikwento sa inyo. Hindi ko dapat ikwento sa'yo kasi pending pa siya eh. Kasi pag ma-design ng RTC, kwento mo na ba? Mas maganda na, wag mo nang ikwento. Antay mo na lang pumunta sa Supreme Court. Kasi mataas pa yung appeal, pwede bang i-appeal mo eh. Pwede bang itaas mo pa yan eh. Okay? Yun. In essence, the sub judice rule restricts comments and disclosure pertaining to pending judicial proceedings. The restrictions applies to litigants and witnesses. Subali ang litigants sa mga witnesses kasali, the public in general, and most especially to the members of the bar and the bench. Tandaan nyo yan. Indeed, there is no distinction as to... Ito naman, malapit na tayo, patapos na tayo, no? Ito naman is... ibig sabihin naman dito, ang isang abogado ay hindi pwede niyang hatiin ang kanyang personalidad. Na yung isang side ng kanyang personality, private, yung isang personality niya ay abogado. So, medyo mahirap po ang pagiging abogado kasi dati-rate, pwede ka nang maging, pwede ka nang maging funny-funny, pwede ka nang maging joke-joke, pwede kang basta, you can still do anything, pwede ka pang mag two-piece sa beach, pwede kang mag-joke or pwede kang mag-roast ng jokes, ganon. But this time around, when you became a lawyer, sabi dito, there's no distinction as to whether the transgression is committed in a lawyer's private life or his professional capacity. For a lawyer may not divide his personality as an attorney at one time and mere citizen to the other. For example, Janice, there's one case decided also by the Supreme Court, as explained by one of the top and the best reviewers. When I was taking the bar review, sabi niya dito, if you are a lawyer and you post your picture, naka-two-piece ka sa beach, and it's so obscene na hindi na siya allowed by law, is actually it can create something not appropriate already. Parang sobra na siya, yung grabe yung suot, or example, lalaki na naka-boxer, or sabi na natin naked na lang, ganon. Tapos sabihin niya, if he would be, reprimanded or be called out by the court or the court or the IBP Board of Governors, sasabihin lang talaga nila is, di porket wala kang duty, pwede ka nang magubad-ubad, pwede ka nang magloko-loko. Hindi po pwede yun. Bawal po yun. Kasi, kahit off-duty ka, kahit nasa bahay ka, nasa labas ka, nasa saksakyan ka, kumakain ka ng kwek-kwek, kumakain ka ng balot dyan, or boxer ka, wrestler ka man, or ganito man yan, you will still bring the legal profession in you. That's why lawyers that you can see are actually doing their best to, at least, to become the best who they were. Respectful. Marami tayong mga abogado nakikita, they are like that because dala-dala nila. Kahit wala silang trabaho, kahit they have no duty, wala kasi weekends or nagbabakasyon lang, they still carry the legal profession. Kaya, hindi pwedeng hatiin ang kanilang katao. Okay, there was one case, there are cases na tawag doon is yung pag hindi pwedeng hatiin kasi tao ka. Kung may ginawa kang private na kalokohan, sasama din yung legal profession mo. Matatamaan yun. Anong resulta? Madidisbar ka, pwede kang masuspended, pwede kang magbayad ng fine. Pero the least is, kung pagpalain ka ng Diyos, reprimand ka lang, sesermonan ka lang, and further doing the same shall constitute a severity of penalty. Right? Okay. In Sabaylo vs. Tandayag, the court disbarred one of the respondent lawyers and ordered his name stricken from roll of attorneys. Imagine yun. Na-disbar batas in order pang tanggalin yung roll of attorneys niya because of his serious dishonesty and professional conduct. Bakit? Bakit? Kasi yung lawyer ay nag-participate sa simulated at saka false transactions.
not only sa pag-notarize ng deed of sale, but also doon sa pag-share ng profits. Imagine nyo fabricated, no? False na nga, simulated transactions, tapos nag-notarize pa siya ng deed of sale, tapos shinare pa yung profit doon galing doon sa deed of sale na ginawa no, that specious transactions, no, of a half of the property. So look at that, no. Tapos this case, sabi ng ating respondent lawyer, sabi niya, I did that kasi ginawa ko lang yun kasi kumbaga private lang daw niya yun. Ewan ko lang kung bakit niya yung reason niya yun. Mukha naman siyang abogado dito. So talagang yan, he is liable. Kahit sabihin pa niya na ginamit niya pagiging private personality. Ikalawa, Flores versus Chua. The court disbarred respondent lawyers for having deliberately made false representations. That vendor appeared personally before him when he notarized a forged deed of sale. He was found guilty of grave misconduct. Lastly, the evidence on record is damning against the respondent, taken together the complainant's evidence endangered reason conclusion that SPA was falsified, and the respondent used such falsified SPA along with other deceitful representation in order to sell and profit from a property that he knew was not his or his to sell. Worse, as the established facts disclosed that he was the only one who benefited from the use of the falsified SPA. Respondent may also be presumed to have been material author of the fabrication himself. Ano ibig sabihin dito? Kung example, nag-act ka na private person ka, pinanotarize mo sa isang abogado, pero abogado ka naman in real, tapos nagpa-participate sa mga kalokohan, madidisbar ka. Makakasama ka pa rin yun. Kahit sabi mo, ay sir, hindi ako private person ako, na pinanotary ko yun sa ibang tao. Notary ko yun sa ibang tao. Although abogado ako, pero off duty muna ako ngayon. Bawal yun. Pwede kang matanggal. Disbar ka. Disbar. Now, ang question naman is, yung disbarment case, for example lang pinailan ka ng kriminal. Pinailan ka ng sibil. Ayan. Tapos sabi, kailan ka ng disbarment case? Ang disbarment case, guys, yung tatanggalin ka hindi ka na makapagtrabaho bilang abogado. Okay? Sabi niya, pwede ba yun? Wag! Sabi niya, syempre, baka invoke niya double jeopardy, baka sabihin nila, masyadong bugbog kakasuhan nyo pa ba ako? Meron na akong criminal na kaso, meron civil kaso. Kakasuhan disbarment case. Ang sabi ng Supreme Court, ang disbarment case ay sui generis. Ibig sabihin ng sui generis, kahit hindi po siya civil at saka criminal. Ibig sabihin, pwedeng i-file sa'yo. Pwede kang matanggal sa pag-aabogasya kahit may criminal at may civil ka pa. So, ingat-ingat po. That is actually in the case of Akira versus Panagsagan. Right? Kasi dito sa case na to, the failure responded to answer the charges against him despite numerous ito was actually a case. Basta, ang case na to is parang meron siyang case na civil at saka criminal. So, ang nangyari is, ini-invoke niya na dapat hindi na masaling disbarment case kasi liable lang naman ako sa civil at saka criminal. Wala namang hindi naman kasali naman dito yung disbarment case kasi hindi naman to about sa wala namang pinakakalukuhan naman para kumbaga malayo siya, ma'am. Hindi naman siya kumbaga relevant. No, hindi po 'yon. Sui generis siya. Ibig sabihin sui generis siya. Ibig sabihin sa sui generis is general class, no, na doesn't matter kahit bugbog ka na sa mga kaso, pwede pa rin kang filean ng disbarment cases, no? Okay? So, yun. So, the issue to be determined is whether Attorney Panagsay is still fit to continue to be an officer of the court in the dispensation of justice. Hence, an administrative proceedings for disbarment continues despite the desistance of a complainant. Eto naman, na-remember ko yung case na to. May kaso din dito. Di ba kanina sinabi ko, pag may civil ka, may criminal ka, pwede ka bang kasuhan disbarment? Pwede po. Pwede. Wala kang takas dyan. Ikalawang kaso, meron kang civil case. Tapos, nag-desist. Ibig sabihin desist, sabi nung complainant, hindi na kita kakasuhan. Pati na tayo. O example, ako, abogado ni Mrs. Sasabi ni Mrs. sa akin, kakasuhan kita ng civil case.
Syempre, okay na kami, bati na kami, friends, sabi ni Mrs. O sige na nga, di na tayo desist. Kasamit ako ng magpipetition for desistance ako. So, syempre, desistance, no? Magpa-file ako, no? Tapos, syempre, ibig sabihin desistance, hindi ko na siya kakaswan. Now, ano mangyari? Okay na kami. Okay na kami. Yung disbarment case ba? Okay na ba? Hindi. The disbarment case will still continue. In this case, yung complainant, nag-desist siya sa complaint niya dahil yun, nag-desist nga yung complaint niya, pero yung disbarment case niya tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Okay? So, teka lang. So, yun. So, medyo mahaba. Okay? So, yun po no guys, no? Next naman natin pag-uusapan, no? Puro no, try natin bukas. No? We are going to talk about the 5 latest cases. No? As far as I know, when I read the case, it's actually a case decided by MVL, the most valuable laban. Si Bar Chair Mario P. Lopez. Okay, so pag-usapan natin ito siguro bukas, no? Hopefully, nag-enjoy po kayo, guys, no? And hopefully, marami ko natutunan, no? We will not stop here. We'll still continue kasi yun ang advocacy natin magturo. Okay, so yun po, no? On behalf ng ating mga viewers po, no? Maraming salamat! And I'll see you soon when I see you. Pasensya na, medyo humaba din yung usapan natin. But anyway, ang importante, lahat kayo masaya. Again, ito po ang inyong kuya sa batas, si Attorney Mox. Good evening at good night mga ate at kuya. Always remember, mahalin nyo ang inyong asawa kasi ang inyong asawa ang tunay na batas. Bye-bye!